sa isang luma at kungkab na bahay sa isang maliit na baryo sa Malaysia, nakatira ang pamilya ni Liwa at Yan Xiao, kasama ang kanilang dalawang anak, sina Aiwe at Xiaolan. Si Liwa, ang asawa, ay kilalang sa barol at tasinggero. Ang kanyang walang habas ng pagsusugal ay nagdudulot ng matinding problema sa pamilya, na ipinapakita naman niya sa kanilang sirang tahanan at sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Ang kanyang asawa, si Yan Xiao, ay buntis at halos walang oras para sa kanyang sarili dahil sa dami ng gawain sa bahay na kanyang ginagampanan. Sa kabila ng lahat ng ito, yung pagsisikap ni Yan Xiao, si Liwa ay walang pakialam sa kanilang kalagayan at madalas na halang umuwi sa kanilang bahay para kumain at maligo. Kapag nagkakamali si Yan Xiao, hindi maiiwasan ang pang-aabuso ni Liwa na nagdudulot ng takot sa kanilang mga anak at sa kanyang asawa. Isang gabi, malapit ng mga anak si Yan Xiao at ang sakit sa kanyang tiyan ay tumitindi na. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Liwa ay hindi pa rin nakakauwi mula sa pagsusugal. Napagpasyahan ni Yan Xiao na hanapin siya sa Xie Coffee Shop, isang lugar na madalas niyang puntahan at tinatambayan. Ang paglalakbay ni Yan Xiao ay puno ng panganib at pag-aalala. Ngunit wala siyang ibang mapagpipilian habang madilim at tahimik ang daan. Mag-isa niyang tinahak ang landas patungo sa kapihan upang makahanap ng tulong kahit na ito ay bumabagyo pa. Sa pagdating niya sa Xie Coffee Shop, tinulungan siya ng asawa ng may-ari ng kapihan. Ngunit si Liwa ay abala pa sa kanyang laro at kanyang pagsugal. Pinilit siyang umalis sa kapihan dahil manganganak na ang kanyang asawa. Ngunit si Liwa ay patuloy at nagpapatuloy sa paglalaro ng kanyang pagsusugal. Hindi niya alintana na ang nangyayari sitwasyon sa kanyang asawa na malapit ng mga anak. Nang matapos si Liwa sa kanyang laro, nakita niyang galit na galit si Yan Xiao at ang mga anak na sina Aiwe at Xiaolan. Umiyak si Xiaolan habang tinuturo ni Aiwe ang kanilang ina na naghahanap sa kanya. Nang makita ni Liwa ang sitwasyon, nagalit siya kay Yan Xiao dahil sa pagkaabala sa kanyang pagsusugal. Agad na nagdesisyon naman si Yan Xiao na pauwi ng kanyang mga anak at ibiniling kay Aiwe na alagaan ng kanyang kapatid. Habang siya ay maalis, kasama si Liwa patungo sa ospital. Sa kabila ng pagod at takot, nagpatuloy si Aiwe sa paglakad pa uwi. Bitbit si Xiaolan sa kanyang likod. Habang sina Yan Xiao at Liwa ay patungo sa ospital, naglakad si Aiwe na may kasamang kapatid patungo sa kanilang sira-sirang bahay. Sa kanilang paglalakbay, may pinagdaraanan ni Aiwe ang sakit ng pagod, ngunit hindi niya ito iniinda para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid. Na makarating si Aiwe sa kanilang tahanan, nangyari ang pagsilang ni Yan Xiao sa ospital, na nagbigay naman ng pag-asa sa pamilya. Pagkatapos ng mahirap na proseso ng panganganak ni Yan Xiao, ay ligtas na nanganak ng bunso. Sa kabila ng kanyang pag-uwi sa tahanan, nagkaroon ng muling pagkakataon na ayusin ang kanilang buhay. Si Liwa na napagtanto ang kahalagahan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matinding pagsubok, ay nagdesisyong baguhin ang kanyang mga ugali. Sa pamamagitan ng mga suporta mula sa kanyang pamilya, nagsimulang magbagong buhay si Liwa. At unti-unting na ibalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang pamilya ay muling nagsama-sama. Ipinapakita naman ito ang kanilang lakas, pag-asa at pagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Dahil ito naman ang ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos kung tayo ay sasamahan natin ito ng ating spiritual na buhay. Sa una, mahirap ang buhay. Pero kung ikaw ay maniniwala at magpapatuloy at magiging matatag
sa kanyang pananampalataya, ikaw ay makakatamo at makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sabi nga natin, kapag tayo may problema, tayo lamang ay magdasal. Kapag tayo ay may kailangan, tayo lamang ay magdasal. So parang sinasabi natin, ang pagdadasal natin sa ating Panginoong Diyos ay pag tayo lamang ang hinihiling sa ating Panginoon. Hindi po. Pag tayo ay magdadasal, kailangan natin ng suporta ng Panginoon. Hindi man physical, hindi man emosyonal, kundi spiritual. Spiritual na pamamaraan na magbibigay sa atin ng kinabukasan. Kinabukasan na magiging matapang tayo, kinabukasan na magiging matatag tayo. Dahil makikita naman natin sa tulang iyon, sa maliit na kwentong iyon, na halos wala silang spiritual na buhay. Ayan ang dahilan kung bakit tayo humihina. Makikita niyo sa aking likuran, si Our Lady Guadalupe, na aking ring pangalan ng aking pinasukang eskwelahan para mag-aral. The Our Lady Guadalupe Minor Seminary na nagbibigay ng tamang pagkalinga. Pag ako ay kailangan ng tulong at di ko na alam kung ano ang gagawin ko, ako lamang ang nagdadasal. Ayun, ang kailangan natin maging realisasyon sa ating buhay na kailangan ligabay tayo ng Panginoon. Kailangan ay nasa likod natin ang Panginoon kapag tayo may haharapin sa buhay. Ang buhay na walang panalangin ay isang buhay na alangan.